Ito po kasi ang problema natin. Importanteng malaman natin kung ano muna yung klasifikasyon ng lupa. Kasi baka yan ay ikinukonsidera po na lupa na pag-aari pa ng Estado. Ako po ay merong lupa na pinagkatiwala po ng may-ari. Sa madaling salita po, ngayon po ay tumatagal na ng 27 years. Yung pong ibigay sa amin, yung may-ari ay kagubatan po, wala pong kahit ano. Madaling sabi, linis po namin, pinaganda, ako papundar po ng Palayan at saka Niyugan. Ngayon po, lumipas po yung mga taon, nagkaroon na ng improvement. Yung pong may-ari, inaanapan po namin ng titulo, pero wala po sila na ipakita sa amin. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na pinagbibili na po ng may-ari yung lupa. Ngayon po, doon siya nakabili, hindi nagpasukat. Palbasa po siguro ay wala silang maipakitang papel, titulo, hindi po napasukat ng maayos. Nakauna, dalawa, hindi po sila nagkaayos. Ngayon sa side naman po namin, lumalabas po ay para kung tagal na yung maming pinagsaburan ay mawalan lang po ng saysayan. Ang problema natin dito kasi dapat malaman natin kung ano yung klasifikasyon ng lupa. So ibig mo sabihin walang titulong maipakita yung alleged owner na nagsabing bungkaliin niya ito at ayusin niya, wala siyang titulo. So tama ba yung intindi ko na binebenta niya pero hindi rin sila magkasundo ng binebentahan kasi nga walang titulong maipakita, tama ba? Oo. Naipagbili na po, meron na pong bumili. Kaya lang ang problema nga walang titulo. Opo, ngayon lang nga pong para kung walang malinaw na titulo. Ganito pa kasi yan sir, yung tinatanong ninyo kayo ay may karapatan doon sa lupa, di ba? At least doon sa mga trinabaho ninyo. Ito po kasi ang problema natin. Importanteng malaman natin kung ano muna yung klasifikasyon ng lupa. Kasi baka yan ay ikinukonsidera po na lupa na pag-aari pa ng Estado. Ibig sabihin hindi pa yan private land, hindi pa alienable or disposable. So at the very least, hindi pa ho yan agricultural pa. So assuming for example, yan ay forest land. Kung forest land po yan, hindi ho yan pwedeng aliin ng kahit sinong tao, kahit sinong private na individual. Maliban yan ay mako-convert po into an agricultural land that will now be subject to private ownership. So if it turns out po na ang lupa na ito ay public land, yan po hindi pwedeng aliin ng kahit sinong individual. O ang tanong, anong karapatan nyo sa lupa na yan? Wala po. Dahil kahit po naghihirap kayo dyan, hindi kayo makakahingi po ng ika nga remedy base doon sa pag-aari sa lupa dahil hindi nga pwedeng alian ng kahit sino. Kaya lang, dahil kayo nakapagtrabaho na naman at kayo ay kailangan pasahurin na limbawa, kailangan yung pong nagkiklaim na may-ari, ibibigyan kayo dapat po ng compensation. Maliban na lamang kung ang agreement ninyo, you will do this voluntarily, parang kahit walang sweldo, ginagawa nyo lang ng parang kawang-gawa. If that is not the case, siya ang hahabulin ninyo para mabigyan po kayo ng tinatawag na compensation. Yun naman pong bumili, syempre, hindi naman kayo nagtrabaho para doon, hindi po siya syempre ika nga ay basta-basta na lamang na magbibigay dahil siya nga ay buyer lamang. Ngayon po, sakali pong yung lupa na yan ay agrikultural na lupa at talagang sinasakan ninyo, lalabas kayo ang tenant. Kung kayo ang tenant, may mga batas po na nagsasabi na meron po kayong karapatan bilang tenant. Kaya sa bandang uli, importante, alamin natin kung ano po yung klasifikasyon ng lupa.